Hello mga ka-legit Daver Cats! Aba, ang E80 ngayong araw, busog na busog ang lahat ng mga legit Daver Cats natin sa isang napakagandang sorpresa para sa kaarawan ng nag-iisang master hen na Joey De Leon. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Daver Cats po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyong panonood. At ngayong araw, syempre, hindi po natin pwedeng kalimutang batiin ang nag-iisang master henyo ng E80 ng Philippine Television, si Master Henyo Joey De Leon. Ayan, maraming salamat sa inyong mahabang panahon na pagbibigay ng saya at ligaya sa lahat ng mga legit Daver Cats po natin. Happy birthday, Master Henyo Joey De Leon, and you deserve all the happiness in the world. So this time, today, Saturday, ay kompleto yung pamilya po ni Master Henyo Joey De Leon na talagang nakasama nila dito po sa E80 ngayong araw. At sobra po talaga yung kaligayahang naramdaman ng lahat ng mga viewers kasi hindi po natin inaasahan ang mangyayari. Talagang ang E80, grabe talaga sila kapag sila ay nag-surprise kasi ang inaasahan lang natin ngayong araw si Papa Ethan lang ang makikita natin, pero wala pong nakaalam wala po tayong hint na meron po silang isang napaka-espesyal na bisita na talaga namang nagpaluha at nagpaiyak sa lahat ng mga viewers. Kapag po nanood po kayo ng live kanina, nung lumabas na po siya, grabe po yung iyak. Lahat po ng mga nanonood, talaga namang nag-iiyakan kasi we will never expect na ito pong si Jimmy Sins ay makakasama po nila dito po sa E80 ngayong araw, 'di ba? At syempre sa kaarawan nga ni Master Henyo Joey De Leon, pati ang mga legit Daver Cats po talagang nakisaya dito, kahit nga po hindi mga taga Daver Cats kahit mga bashers nandiyan na rin po, dahil base po dun sa napanood natin, halos wala na pong natirang nanonood doon po sa kabila. Muntik pa sila mag zero views kasi almost nasa 160,000 live viewers na po ang E80, samantalang yung kabila almost 100, 200. Tapos sa YouTube po nila umabot lang sila ng 1,000. Usually umaabot sila ng 1,500. So yung 500 napunta pa dito po sa TVJ habang nanonood ng E80. Grabe, sobrang special po ang araw na ito dahil talagang nakita na naman natin yung ngiti yung lahat ng mga legit Daver Cats dahil sa pagpunta niya. So which means na ito po yung nangangahulugan na talagang hindi niya po inaccept kung ano man po yung offer sa kanya sa kabila. Kasi 'di ba, kung matatandaan niyo, nagkaroon po ng chismis na nakasama nga ni Jimmy Saints itong si Paolo doon po sa kanilang movie, and may balita na lalabas nga daw si Jimmy Saints dito po sa generic Bulaga, at ngayong araw ay kinumpirma niya na syempre hindi niya po pwedeng ipagkanulo dahil ito po yung mga talagang totoong kaibigan niya from the start, at dito po talaga nabuo at nakilala ang isang Jimmy Santos. Marami na rin po silang mga movie na pinagsamahan, at isa si Jimmy sa matatawag natin na legend dito po sa E8, sa Eat Bulaga, branded Eat Bulaga, kasi di rin naman makukompleto ang mga legit Daver Cats without Jimmy Sins. Kaya naman inaasahan natin na sana nga makasama na po nila si Mr. Jimmy, hindi lang, not just for today, but of course sana mas makasama pa nila ng mas mahaba pang oras at panahon kung saan dito po natin sila napapanood sa E80. So yun po yung ilan sa mga kaganapan sa kaarawan ngayon ni Tito Sent. Ito po yung kaganapan na kung saan napaluha nga ang lahat ng mga legit Daver Cats. Even si Bossing, panoorin natin. Pati tuloy ikaw, naiiyak na rin. Especially those people surrounding vicinity. I miss you. Hindi na nga napigilan ng lahat ng mga legit Daver Cats. Sabi po ni Papa Ethan, sabi niya na bakit daw umiiyak yung mga tao doon. At pinakita nga maging si Bossing po, hindi na rin napigilang umiyak nung nagsalita na itong si Mr. Jimmy Santos, na talagang nagpaluha din sa lahat ng mga manonood
Hindi na po rin nila napigilan dahil hindi na naman talaga nila ine-expect na darating si Mr. Jimmy Saints, ano. And of course, syempre, isa pa sa mga kinatuwaan ng lahat, nang dumating nga si Papa Ethan, namudmud po siya ng dolyar ngayon, no? Talagang dollar talaga as in ang pinamimigay niya. Siguro mga nasa $10 or nasa $1 lang siguro sa dami nila, 'di ba? So, $1 is equivalent to 57 pesos. Pero kung $10 yan, nasa 500 pesos each. So, medyo marami-rami po kasi yan. And yun nga, that's the biggest surprise na na-receive natin ngayon. And di rin natin ine-expect na si Papa Ethan pala, si Wally pa rin ang gaganap, no? Kasi marami nag-a-anticipate na akala natin si Mr. Alan Kay kasi siya po talaga yung kamuka, 'di ba? So, si Lola Belen nga at si Papa Ethan ay iisa. So, napaka busog na busog po ang lahat ng mga manonood ngayong araw, no? At talaga namang kinatuwaan ng lahat ang segment ngayong araw. Very special. And of course, bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Magre-react po tayo patungkol naman dito sa pangingialam nitong si Mr. Isko Moreno, no? At pagtalak nito sa anak po ni Tito Sen patungkol po sa issue ng suspension ng It's Showtime. So, unahin natin ang komento mula kay Mr. Angelo Anorj. Sus, kumukuha ka lang ng simpatya. Maraming beses nang pinagbigyan at madami ng beses nag-violate ng Showtime. Pahiya kayo sa Pasig kasi yung Segedli nyo sinisigaw, bossing. Ayun. So, totoo naman po, diba, na maraming beses na po na binigyan sila ng babala ng MTRCB pero parang hindi naging bearing sa kanila, pinagpatuloy pa rin nila yung mga violation. Kaya hindi na po problema ni Chairman Lala yun. And of course, another comments coming from Manuel Ponce. Sabi niya, no skip to ads na lang ako. Ay, thank you so much po. Sabi ni Miss Maria Teresa de Jesus, good PM, Ma'am Lala, sumali pa talaga si Isko, ha? Bakit nakikisaw-saw, ha? Gusto niya sumali pa. Huli na siya. Di dapat pag nagsalita, ayusin na lang niya ang show niya. Wag na siyang pakialaman ng Showtime. True. Dapat di na siya doon. Parang gusto niya ata siya na maging boss ng MTRCB, diba? Dahil sabi niya, kailangan daw, nasa showbiz daw yun. And si President Bongbong po ang mismong pumili kay Miss Chairman Lala Soto. Sabi ni user, eto alam ko to si Mr. Malyari to eh. Hi, good afternoon. Paki-shoutout naman ako. Palagi ako nanonood sa vlog at update naman ako pag makapanood ng vlog mo. Thank you. Ayan. Salamat po, Mr. Malyari Mascarinas. Shoutout po natin yan. Lagi pong nanonood yan. At talagang legit subscribers po natin yan. Sabi ni Eloisa sa Untalan, ang MTRCB kailangan utak ang pagganahin. Kailangan maging matalino sa pagtimbang ng mga pangyayari. Totoo yan. Hindi po pwede kasi na puro emosyon ang paiiralin nila. Kasi pag puro emosyon lang, hindi po matututo ang ilan sa mga nagba-violate ng rule. Kaya nga po nilagay ang MTRCB para pangalagaan ang mga manonood. Kaso nga lang, syempre, may mga bagay na talagang hindi nila nauunawaan. Kaya nga tayo may batas kasi yun po ang maninimbang kung ikaw ba ay nagkasala or hindi. Na bagay na hindi nila naiintindihan, akala nila pinag-iinitan dahil anak nga ni Tito Sen, si Chairman Lala. Sabi ni user and wala rin pangalan. Hindi kasalanan ng MTRCB yan, Yorme. Kasalanan nila yan, naipon na. Artista ka rin. Alam mo ang patakaran ng MTRCB. Sisihin nyo yung dalawa. Dapat sinabi mo yan kay Vice. Kumbaga, kumukuha ka lang ng simpatya, Yorme. Laos na yan. Sisihin nyo si Vice. Siya ang nag-host dyan, kaya mangyari yan. Huwag sa chairman ng MTRCB. At di rin nila naiintindihan na wala naman talagang kinalaman si MTRCB chair. Dahil sabi niya nga, hands off po siya dun sa desisyon po ng mga nakakataas dito sa MTRCB. Sabi naman po ni Ma'am Shi or Mr. Ray Palomares, ang labo mo, Isko, nung ikaw mayor sa Maynila, ano ba ginawa mo sa Divisoria? Ibinenta mo ang daming tindera, nagmamakaawa sa'yo, ang bilis mong makalimutan. Ayan. So, tuloy,
'Di ba? Lahat po ng mga panunumbat talagang mararanasan niya dahil po dun sa kanyang sinabi. But anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And thank you so much. Kung hindi ka pa nakasubscribe or like sa channel na ito, please don't forget to like and subscribe at i-follow nyo na rin ang aking Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!